mag-subscribe ka na. Hello, 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 universe. Hello mga buweks! Magandang araw sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi ba pa-imbornal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here today, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. Jimwa. Kamusta naman kayo mga buweks? Na-miss ko kayo. Grabe, masyado akong busy ngayon. Kasi alam nyo na, no, public holidays. And and syempre marami tayong kaganapan sa work, masyadong busy, no? Kamusta naman kayo? Na-miss ko kayo, hindi ako napag-vlog kahapon. Kasi tahimik din naman yung mundo ng pageantry. May mga paunti-unting humahapyaw-hapyaw, ganyan-ganyan, no? Pero yung iba wala namang kakwenta-kwenta. Ayun, na-miss ko kayo. Grabe kayo. Ang tagal natin hindi nakita-kita. Kamusta naman kayo? Buhay pa ba kayo? Kamusta naman ang inyong Christmas? Ang inyong holidays? Kamusta naman kayo dyan? Ayan. Hello sa ating mga manonood dyan. Ayan, welcome to Parade of Beauty. Don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated kayo sa ating mga chika everyday and night sa mundo ng pageantry. And please like this video. Galaw-galaw para hindi mapa-imbornal, Jimbo. Relax tayo ngayon. Dito lang tayo sa sasakyan. Para todo bigay tayo, Jimbo. Kasi baka mamaya wala na naman akong wala na naman akong time maggawa ng vlog kasi nga masyadong busy sa work. Anyway mga buweks, nakita nyo ba yung yung pinost ko sa social media na kay Nick Hill, Ancharay ha? Ay wag muna yan, pag-usapan muna natin yung isa. Nag-ano pala itong si Sash Factor International. Ayan, nagpa-survey, no? Nagpa-survey siya ng pageant, ganyan-ganyan, no? Na kung sino daw ang number 1 pageant of the year. At saka yung kanyang, meron pa ako nakita dun kanina, yung best host, ayan, international pageant of the year. So, kasama dyan yung, syempre, no, sabi nga nila, major pageant ng supranational at saka Miss Grand International. So, yung 6 na yan, no, Miss Earth, Miss Universe, Miss International, Miss World. Syempre, kasama yung supranational at saka Miss Grand International. Pero for me, hindi ko pa naman ma-consider itong dalawa kasi hindi pa naman yan pasensya na mauga ha. Sana all nauuga, charot. Hindi ko pa rin ma-consider na, alam mo yon, yung dalawa is major pageant. Kasi wala pa namang, tawag dito, hindi pa naman siya official, di ba? Although, syempre, no, kung titignan mo naman yung kalibre ng supranational at saka Miss Grand International, in fairness naman, pang major pageants talaga sila. Kaya siguro, nakasama na itong mga ito, no? So ayun, hindi, kasama pa rin dyan yung kasama din dyan yung Miss Cosmo. Hindi ko nga alam kung bakit nila sinama yung Miss Cosmo. Siguro dahil nga nag rin yung Sash Factor, diba, sa Miss Cosmo, nag-media sila. Meron pa mga ibang kasama doon mga ibang pageants pa, hindi lang yung mga yan. But anyway, syempre, no, ang nangunguna sa kanilang pa-survey ay walang iba, the best international pageant of the year, walang iba kundi ang Miss Grand International lang naman, Jimbo. Sino ba namang pipili pa ng iba? Charot. Jimbo, pati yung host country, ayan, Miss Grand International na ginanap nga ito sa bansang Thailand, no? Sa mga hindi po aware dyan, no? Sa Thailand dyan ginanap. At pangalawa dyan sa best pageant of the year, ang Miss Earth. O, Jimbo. Ayan, panalong-panalo ang Miss Earth. In fairness naman sa Miss Earth, no? Talagang makikita mo na ang Miss Earth talagang bumubulusok pa rin sa takilya, no?
Kasi syempre kahit papaano sinasabi nila na yung stage nga ng Miss Earth, yung production and everything, talagang walang-wala siya sa ibang mga pageants. Pero for me, it's not about the production. It's not about sa stage, no? Or camera angles. It's still about with purpose, no? And yung advocacy nung organization. Kasi ang Miss Earth, kumbaga yung advocacy niyan, yung platform niyan, talagang, alam mo yon, hindi siya ito lang yung pageant na makikitaan mo na ginagawa nila yung yung tungkulin nila, no? Yung advocacy nila, yung platform nila. Makikita mo na ito talaga yung number one na legit na pinapangatawanan kung ano yung purpose ng pageant nila, no? So, ayun, kung ako nga lang tatanungin, gusto ko pa rin number one Miss Earth, pero hindi na masama ang anong tawag dito, yung number two. Kasi yung mga tao, nag-base sila sa production. Tapos, syempre, nakoronahan yung Pilipinas dyan, no? Sa Miss Grand International. Pero, nakikita ko kasi, production talaga binibase ng mga pageant fans kung bakit nag number one yung Miss Grand International. And in fairness naman sa Miss Grand International, they delivered, diba? So panalong panalo naman talaga dyan ang Miss Grand International, lalo na yung anong tawag dito, yung mga tours nila everyday, ganyan kung saan sila napupunta, ang daming ganap. At least doon sa isang buwan mahigit na pamamalagi nila sa Thailand, talaga namang kitang-kita mo, walang araw na nabakante sila, di ba? Talagang kitang-kita mo na nag-effort yung organization na ipinapakita nila na we are grand, the one and only, no? Talagang hindi sila nababakante, ang dami nilang kaganapan, hindi lang sila sa Bangkok nag-stay, nagpunta rin sila sa Pattaya, di ba? Tapos ang bali-balita ko nga sa next year, ang Miss Grand International, eto nga sa Thailand pa rin ito gaganapin, no? Balita ko pupunta sila ng iba't ibang lugar sa Thailand, hindi lang yan sa Pattaya. Siguro magpupunta din sila dyan sa Pattaya, pero more on sila parang pupunta sila, merong isang magandang resort doon, nakalimutan ko yung pangalan. Gusto kong puntahan yung resort na yun maganda yun sa Phuket. Isa sa pinakamagandang resort sa Phuket talaga. Ayan, pupuntahan nila yan sa Thailand. At very very excited ako dyan, no? Kailangan natin ng malaki-laking budget kasi nga syempre pupunta tayo ng Miss Grand International and Miss Universe, no? So kailangan natin ng malaki-laking budget. Charot. Siyempre, hindi naman tayo nagpapabayad sa mga ganyan-ganyan. So, talagang kailangan may sarili tayong budget. But anyway, while eto ngang Miss Earth, nagpupunta sila sa iba't ibang lugar at hindi sila nababakante, no? Ganon din naman ang Miss Earth, diba? Isang buwan din yata sila dyan or 3 weeks ba? At least ang Miss Earth, pinatunayan din ng Miss Earth na ang dami nilang kaganapan every time na meron silang mga pageant. Every year, kahit na saang bansa pat ito hino-host, no? Hindi mawawala yung punta dito, punta doon, maraming kaganapan, marami kang makukuhang content, nakikita mo yung mga girls na i-expose sila. Yun ang maganda, yung exposure. Hindi katulad ng nangulelat nga ang nangulelat ang Miss Universe. In fairness naman ang Miss World, kahit pa paano meron naman silang exposures, pero alam mo, pa rin ang Miss World medyo pa rin, boring pa rin kasi ang kaganapan dyan, di ba, meron yung mga beauty with a purpose, ganyan-ganyan, no? Puro talakan lang, ganyan-ganyan, kahit yung supranational to be honest, medyo yung flow ng nila, ng mga kaganapan nila, no? Habang umaandar yung pageant, medyo boring din. Syempre, ano ba naman pupuntahan mo sa Poland? Diba? In fairness, maganda sa Poland. Kaya lang, syempre, may kamahalan din dyan sa Poland. No? Siguro, they can't be bothered na magpunta-punta dito sa lugar na to. Pero, hopefully, sa mga susunod na taon, i-expose nila yung beauty ng Poland. No? Hindi lang yung puro
ano lang, puro ano lang, wala lang, chika-chika lang, puro ganun-ganun, no? Konti lang yung ano, yung pinupuntahan nila. Sayang yung 3 linggong pamamalagi nila doon, no? Well, for me, okay, syempre nandun ka na sa Europe, di ba? Pero syempre gusto mo pa rin makita yung, kung ako yung candidate ha, gusto mo pa rin makita yung iba't ibang lugar sa ano, sa Poland, kahit sa Poland lang, di ba? Ang ganda niya sa Poland. Sa ano naman, sa Miss Universe naman, ayan na ano nga, napaimbornal ang Miss Universe, nangulelat nga ang Miss Universe, no? Syempre, sino ba namang magkaka-interest sa Miss Universe? Anyway, ang Miss Universe kasi number 1 pageant pa rin yan of all time, no? All year round, charot. Every year, no? Number 1 pa rin yan. Hindi yan mabubuwag. Syempre Miss Universe yan eh. Miss Universe is Miss Universe. Pero syempre sana mag-ano sila, mag-elevate sila, no? Hindi yung puro sa hotel lang, ganyan-ganyan. Ang dami nilang ang kandidatang inano. Pinanood ko nga kagabi yung opening ng ano eh, ng Miss Universe, no? Kumpara sa El Salvador. Ang dami nga candidates, ang laki nga ng stage. Pero yung sinasabi nilang malaking stage, parang hindi naman pala ganun kalaking stage. Parang siksikan yung mga kandidata doon. Ang dami nilang kinuhang kandidata, ang dami nilang kinuhang franchise, tapos ang dami nilang nakulembat na pera. Pero yun lang ang nakita natin, di ba? Hindi natin nakita, kumbaga ang hirap nga i-rank ng mga girls kasi sobrang dami, tapos hindi mo naman makita lahat ng mga girls. Kung wala pa yung mga nag-effort na mga vloggers doon sa Mexico, hindi mo pa makikita yung ano, yung mga kandidata, di ba? So ayun, nakakalungkot lang na ganun yung nangyari sa Miss Universe. Kaya hindi ko rin makita masisi yung mga tao na nangulelat nga ang Miss Universe, no? Syempre nanguna ang Miss Grand International, pumangalawa ang Miss Earth. Kudos naman sa Miss Earth, di ba? And congratulations sa Miss Grand International. Panalo din sila sa ano, sa host country of the year, di ba? Ang ano, sinundan ng ano eh, ang Miss Cosmo, parang ano eh, nanguna yung Miss Cosmo kaysa Miss Universe. Ayan. Eh syempre, ang mga nag-aano dyan sa Miss Cosmo, yung mga Vichin at saka mga Indo. Eh syempre, alam nyo naman, no? Sila lang ang nag-hype dyan. Yung mga Chay-Chay nga eh, first runner-up yung kanilang kandidata eh, hindi mo naman makita na hinahype nila ang Miss Cosmo, sa totoo lang. Parang baliwala sa kanilang Miss, I don't know, bakit parang hindi nila napapansin na Miss Cosmo. Masyado silang loyal sa ano, sa Miss Grand International. Well, kung tutuusin lang, talagang malayong malayo sa kalingkingan ng Miss Grand International ang Miss Cosmo talaga. Sobrang layo talaga. Ang sinasabi nila, ito daw magpapatumba sa ano, sa Miss Grand International at saka sa Miss Universe. Eh para namang sila yung shadow lang ng Miss Universe. Masyadong malayo pa. Masyadong mataas ang lipad ng ano ng Miss Cosmo. Pero you'll never know din kasi baka mamaya eh biglang ang Miss Cosmo biglang bumulusok din, no? Hindi mo rin masabi. Tapos ang dami pang mga nagsusulputang mga beauty pageants internationally, di ba? Nakakaloka lang. In fairness naman yung ano, kasi kaya ako napanood yung ano, pinanood yung Miss Universe kagabi, yung opening lang, no? Kasi nag-experiment ako kasi meron itong app na Rimini, share ko lang sa inyo, no? Nagugulat kasi ako na parang sabi ko, oh my God, ang gaganda ng mga videos na ina-upload ng mga content creators sa Instagram at saka sa Facebook. Sabi ko, paano kaya nila ine-edit yun? Chinek ko naman sa ano, sa CapCut, sa InShot, wala eh, sa PixArt, wala din. Tapos minessage ko yung Pinoy na si The Moments. Ayan, meron siyang Facebook page at saka Instagram. So, yan yung nakasama kong Pinoy na media sa Miss Grand International. Sabi ko, Wex, alam mo ba tong ano, kung anong app yung ginagamit nila para ma-edit yung mga ganitong video at saka picture? Yung pala, ano, Rimini pala yun. So, ano siya, AI. Kaya pala kahit sobrang luma na ng video, talagang napapaganda yung pixels na dadagdagan, yung filter, automatic, mga ganun-ganun. Tapos may mga like for example, kumuha ko ng clip sa YouTube.
Tapos yung in-upload ko na na Miss Universe Philippines, yung introduction nila. Sa YouTube lang yan eh. Pinagtiyagaan ko yan kagabi. So ngayon, pag ginawa mo siyang size ng reels, no? Yung video, lumalabo yung quality ng video. So pag inano mo siya, in-screen record mo sa sa YouTube, ganyan, no? Ganun pa rin yung quality after mo i-screen record, 4K pa rin siya. Pero pag ginawa mo na siyang size ng anong tawag dito ng reels, ganyan, no? Yung pahaba, parang TikTok. Nagiging malabo yung nababawasan yung quality ng video. Pero sabi ko, bakit yung iba na ang ganda ng quality? So yung pala yung Rimini. So itong Rimini, grabe ang mahal nito mga buweks. Parang $15 siya per week, ganyan. Tapos parang almost $200 siya per month. So ngayon, tinry ko muna yung 1 week na free trial, no? Hindi ka magbabayad. Na-enjoy ko siya. So ayun, balak ko gamitin niya ng gamitin niyang Rimini app. Siguro i-avail ko na lang yung siguro per week or a year pag magko-cover na ako ng pageant. Kasi ang ganda rin mag-edit ng mga pictures diyan. Grabe, talagang recommendable. Tama ba yun? Recommended. Ayan, recommendable. Yung Rimini, ang taray nitong Rimini. Kasi sabi ko, kung bibili ka sa ng camera para sa pagko-cover ng yung Canon, no? So sabi ko, gusto ko pag may picture na ako ng mga candidates, pag ginagamitan ko na ng professional camera, gusto ko matutunan yung pag-e-edit, kung paano ilalight, yung background or i-blurry, ganyan-ganyan. Yung parang hindi mo lang siya kukuhaan as portrait, ganyan. Gusto ko maganda yung editing. Tapos ngayon nanonood na ako ng mga kung paano gamitin yung Canon, ganyan-ganyan sa YouTube, no, yung mga tutorial. Tapos sabi ko, naman, too much information, parang masyadong matrabaho, kailangan kasi madalian yan, di ba? So sabi ko, I can't do this. So kailangan ko ng app na siya yung magge-generate para ma-edit yung mga videos. So ayun, maganda yung yung Rimini. Sabi ko, nag-upload lang ako doon ng photo. I-click mo lang siya automatically. Yung Rimini na yung mag-e-edit, talagang to the max. Nakita niyo yung yung mga pictures sa anong tawag dito sa Miss Grand International, yung mga videos doon, yung mga videos sa Miss Charm ni Malaysia, ayan, yung pinapatong sa kanya yung corona. Di ba parang AI, ang ganda-ganda. Tapos ang ganda ng pagkaka-edit mga buweks. Tapos yung mga pictures nila, yung glam photos nila, yun AI din yung ginamit, Rimini din siguro. Sabi ko, eto pala yun. Sabi ko, oh my God. Sabi ko, panalong panalo to. So excited na ako makabili ng camera para gamitin sa pageant, no? Nakakatuwa lang, na-share ko lang sa inyo. But anyway, ayun, kahit yung mga pixels sa videos, kaya lang nga, pag mag-edit ka sa video, lang siya, anong tawag dito? Less than 60 seconds lang siya. Kaya talagang inisa-isa ko yung introduction ng Miss Universe Philippines kagabi hanggang kanina. Naantok na ako kagabi. So ayun, but anyway, ayun na nga, no, congratulations sa Miss Grand International for winning the best pageant of the year and host country of the year. Sumunod ang Miss Earth, ayan, no, sinundan ng Miss World. Congratulations. Pang-apat naman ang Miss Universe, ayan. Nakakatuwa lang, no. Tapos ang pangatlo pa lang Miss International, tapos pang-apat ang Miss Universe. Tapos pang-lima ang supranational. Tama ba? Ayun, pang-anim naman ang Miss Universe pala. Ayan, nalito ako. Anyway, eto nga, nakakaloka. Kung nakita nyo naman yung pinost ko kahapon, ayan, nakakaloka si Nikhil, ang dating National Director ng Miss Universe, no? Ay, hindi Miss Universe, ng Miss Grand International, na ngayon ay may hawak na rin ng Miss Universe India franchise. Ayan, si Nikhil ang ating na-interview after nung coronation, no? Yung National Director ng Miss Grand International India. So ngayon, hindi naman lingid sa inyo na hindi na siya yung National Director, iba na yung may hawak ng franchise, no? Ng Miss Grand International sa India. So ito pala ang dahilan kung bakit bumitaw na siya sa Miss Grand International.
bukod sa ang dami nitong hinahawakang mga franchise like Miss Universe India, ay may plano pala itong bilihin ang kabuuang organization ng Miss or multinational or Miss Multinational, nakakaloka, no? Organization. At itong ang pageant na ito, ang Miss Multinational, ay based na sa India. Congratulations! Ayan, no? Kay Nick Hill, ayan, siya na ang may-ari ng pageant na ito. So, ang sinasabi doon, magkakaroon ng 70 countries, no? May mga franchise na ito, panigurado kasama dyan ng Philippines. Tapos ngayon, gaganapin ang first ever Miss Multinational 2025 next year sa bansang India. Nakakaloka, ang daming mapupuntahan dyan. I-expose nila yung kanilang, anong tawag dito, ang kanilang country. Diba, magandang ano ito, strategy para maboost ang kanilang turismo. Diba, napakaganda dyan sa India. Good luck sa mga candidates, ang swerte nila, no? Pinost ko nga yun sa aking Instagram at nilike naman ni Nick Hill. Mabait naman yun si Nick Hill. Ayaw niya lang binabardagul siya. Kasi pag binabardagul siya, naglalabas din siya ng sarili niya mga resibo. Diba? Parang si Papa Nawat, ganyan, no? Nagbardagulan nga sila nung kailan lang, diba? Pero dinedma na lang siya ni Papa Nawat after ni Papa Nawat maglabas ng statement about sa franchise ng Miss Grand International at sa pagiging national director nitong si Nick Hill sa pagkalas niya sa sa organization. So ayan, so magsisimula na ito next year, mid year. So mga siguro mga June, July, ganyan yan, no? So good luck, ayan, no? Pero ito kasing pageant na ito, ang Miss Multinational, matagal na ito di ba? Matagal na itong pageant na ito Kumbaga, kung hindi ako nagkakamali, nakoronahan dyan si Philippines 2017. Si Sofia, ano ba yun? Ay, ano yun? Si Sofia Seronon, kung hindi ako nagkakamali. Chinek ko yung niya, yung Instagram niya, parang wala naman siya masyadong ganap. Noong 2017, ang ating kandidata na from the Philippines, si Sofia Seronon. Kung hindi ako nagkakamali, no, sa last name niya. Pero yung first name, sure ako dyan. Or Sinoron. Sofia Sinoron yata. Ayan, Sofia Sinoron. Ayan, check nyo yan sa Instagram. Siya ang, Miss Multinational 2017. So, dati pa itong Miss Multinational na ito. Siguro, yung dating may-ari ng organization, hindi na siguro kaya, no, i-maintain yung pageant, kaya ibinenta na lang dito kay Nick Hill o Jimbois. Talagang gusto ni Nick Hill magpayaman din, Jimbois. Ang dami na mga sumusupot na pageants ngayon. Nandiyan na rin yung Miss Mega World, Jimbois, ni Ivan Gunawan. Siyempre, hindi rin ito nagpapakabog, nakakaloka. Ang dami ng Sana i-elevate ni Nick Hill yung Miss Multinational. Kasi yung pageant na ito, medyo may pagka-boring ito sa totoo lang, kaya hindi ko rin ito pinapanood Actually, tinignan ko siya sa YouTube, yung pageant na ito. Talagang parang patay din yung pageant, no? Medyo hindi nga, medyo boring talaga. So sana i-elevate niya since sa India ito gaganapin at sa, alam niyo naman si Nick Hill, no? Siyempre nakita niyo yung Miss Universe India, di ba? At saka nung itong taon lang, at saka yung Miss Universe, yung Miss Grand International India, di ba? Ang ganda nung production nila, talagang 4K rin. Super high definition din yung yung mga anong tawag dito, yung quality nung nila, pageant nila, no? So talagang itong si Nick Hill, talagang gusto niyang umarangkada rin itong Miss Multinational, di ba? So aabangan natin yan, baka naman mamaya panalo niyo diyan, India lang. Alam niyo na mangyayari sa pageant niya, di ba? Eto matalak din ito baka mamaya pag ito binash maging ito Papanawa 2.0, di ba? Yung magtatalak sa social media. Di ba talakitok din ito? Di ba nag-rin to, nagpo-post din to sa mga niya, sa dito?
sa story niya sa Instagram, tumatalak din siya, no? So para din itong si Papa Nawat, hindi rin ito nagpapatumpik-tumpik, masyado rin itong patola, no? So titignan natin ang kanyang papageant kung talaga mapapalo o gumawa lang siya ng pageant para sa India, Jimbo. Anyway mga buweks, ito naman nakakaloka naman ito. Syempre na-pick up ko lang sa social media, nakapost na umiingay nga ang pangalan ni Sophie, si Miss Grand International, third runner-up, ayan si Sophie from France, na na-dethrone daw ito. Ayan, nakakaloka mga kaganapan sa Miss Grand International, kasi ngayon sinabi nito na, sabi niya, she's not into drama, So nakarating na daw ito ang mga chika-chika kay Papa Nawat, at hindi daw ito nagustuhan ni Papa Nawat. Dahil daw syempre para daw sinasabi nito na drama-drama daw ang Miss Grand International, ganyan-ganyan, hindi daw siya magpapaka-plastic kung anong tawag dito, may mga, alam mo yun, may mga taong hindi nagpakita sa kanya ng, alam mo yun, ng kabutihang loob, at siya, inatake siya personally, mga ganyan-ganyan. So in short, hindi siya plastic. Ayaw niyang humaharap sa camera ng plastic siya. So pinapakita niya talaga kung yung totoong siya, Yun naman ang maganda. So kumakalat nga sa social media na na-dethrone si Sophie, So parang sinasabi na, anong tawag dito? Binitawan na siya ni Papa Nawat, parang ganon. So chinek ko naman yung yung Instagram account ng Miss Grand International. Chinek ko sila, yung social media platform nila, pati yung sa pati yung Instagram ni Papa Nawat, ganon din yung Facebook page ng Miss Grand International, pati yung Instagram account ni Sophie. So far today, as of today, wala pa naman ako nakikita na official announcement, So from Miss Grand International Organization, wala pa naman ako nakikitang mga post or official announcement ng organization. So hindi pa natin masabi talaga na na-dethrone si Sophie, si Miss France as third runner-up sa Miss Grand International 2024. Kasi kung talagang dethrone siya, dapat na yan, nag-post na yung organization, di ba? Agad-agad, alam niyo naman si Papa Nawat, alam niyo naman ang organization, pag may mga ganyan mga eksena, talagang todo bigay din sila sa sa social media, di ba? Syempre engagement din yan para rin ma-update din yung yung anong tawag dito, yung mga pageant fans ng Miss Grand International. But anyway, just to make sure and clarify things up, syempre friend ko si Sophie, minessage ko siya agad-agad sa Instagram, Sabi ko, hey, sabi ko gano'n, how are you, hon? Ganyan-ganyan. So tinanong ko siya regarding dito sa dethronement, na kumakalat nga sa social media. Well, ang sabi niya naman, kinlarify naman niya agad-agad, Siyempre, gabi na sa France ngayon, araw dito sa Australia at sa Pilipinas, gabi na sa France. So, tinanong ko siya kung totoo ba yung dethronement, kung talagang binitawan na siya ni Papa Nawat. Ito ang sagot niya, mga buweks. Kumapit kayo ng bonggang-bongga, nakakaloka ito, Ang sagot niya, malinaw na hindi siya na-dethrone, Walang nangyaring dethronement, di ba? Yan, pasabik tayo ng content, di ba? Walang nangyaring dethronement sa kanya. So, siya pa rin ang nag-iisang Miss Grand International third runner-up 2024 from France, di ba? So, yung mga kumakalat-kalat na balita, park muna tayo dito, nandito na ako sa Word. So, yung mga kumakalat-kalat po na balita na about dethronement, ay hindi po totoo yun. So, wala naman daw siyang nare-receive na message or official announcement or official or any declaration na na-dethrone siya, So, hindi totoo yung kumakalat-kalat na balita na yan. Pero, ang sabi niya, parang she stands pa rin dun sa sinabi niya na talagang she's not more into drama, di ba? Talagang
makikita mo na may palabra di honor itong si Sophie, no? Talagang matigas siya, talagang siya yung tao na totoo na ayaw niya ng plastikan, ayaw niya ng drama, ng mga kemik-kemik, ganyan-ganyan. So pinapangatawanan niya pa rin yung talagang kung ano yung mga binitawan niyang salita sa social media. Kaya nga lang, ang worry ko dito, baka talagang maging magkaroon ng malaking magkaroon ng malaking epekto ito sa kanyang placement, no? Syempre si Papa Nawat, ang ang platform niyan, ang advocacy nila is Stop the War and Violence ng Miss Grand International. Kung magpapatuloy, kasi 'di ba kinausap na nga daw sila nung organization. Tapos na pinag-ayos na sila, pero nung nakabalik na ito sa France, 'di ba nag-ano nga siya sa social media, nagsalita siya. So parang ang dating, parang hindi niya pa rin tinatanggap yung nangyari sa kanilang pag-aayos, no, ng organization. So ngayon, panigurado ako nakarating na ito sa organization, no? Kasi kausap ko rin yung mga doon yung mga mga staff, no, mga official staff ng Miss Grand International. Ang sabi nga sa akin, na pag-ayos na itong dalawa, na pag-usapan na ganyan-ganyan, na settle naman daw, ganyan-ganyan. So but anyway, ito nga si Sophie, syempre naglabas pa rin siya ng statement sa social media. Panigurado na na-pick up na rin yan. Hindi ko pa lang naitatanong, no, pero panigurado na na-pick up na yan ng organization. Sana lang talaga hindi makaapekto yan sa sa kanyang placement, no? Kasi sayang, di ba? Sayang naman yung kanyang paghihirap as, para masungkit yung third runner-up placement sa Miss Grand International, di ba? So lalo na ngayon, Miss Grand International organization yung #1 pageant of the year, di ba? So ngayon, ang sabi ni Sophie, she was trying to to reach out sa Miss Grand International organization, na nagme-message daw siya sa staff, no, sa Miss Grand International. But yun nga lang, unfortunately, hindi daw siya nire-replyan. So ayun, hindi daw siya nakaka-receive. Parang from time to time nag-i-email daw siya, parang ganyan, I don't know, email ba or kino-contact niya, ganun, no, nagme-message siya. So hindi siya pinapansin ng Miss Grand organization kapag nagtatanong siya or nagme-message siya sa kanila, no. So ang masasabi ko naman doon, panigurado, syempre it's holiday seasons, no? Syempre Christmas and then New Year, no? December, masyadong busy ang lahat na yan, no? Lalo na si Papa Nawat, lalo na yung mga isap, syempre may mga kanya-kanyang buhay din yan, hindi lang naman sa Miss Grand International Organization tumatakbo yung kanilang buhay, no? Syempre may mga ibang kaganapan din yan sa buhay, may mga personal na na buhay, no? So syempre busy rin yung mga yan. Lalo na si Papa Nawat, nasa India pa yata, di ba? Busy pa sa homecoming ni Rachel Gapta, di ba? So ayun, so feeling niya na hindi siya pinapansin, pero syempre hihintayin pa rin natin yung mga kaganapan. For sure naman, pag nagkaroon na yan ng mga chika-chika, magchichikahan ulit kami ni Miss Grand International, friends, no? So yung pa lang ang update natin sa kanya, na sinabi niya kanina na magkausap kami bago ako magpunta ng work. Sabi niya pinapangatawan niya pa rin yung mga sinasabi niya, na ayun nga, kung ano man yung sinabi niya sa social media, na hindi nga siya peke, no? And nag-reach out siya sa organization, kaya nga lang hindi siya pinapansin at the moment, parang gano'n. Siguro parang may hint na rin yung organization, and siguro it's either busy sila or definitely rin siguro na ayaw na lang nilang din patulan, di ba? Para hindi na lang din lumala yung issue, para matuldukan na ito, no? Kasi kung halimbawa papatol pa ang organization sa mga issue ni Sophie, tapos pag hindi naman natuwa si Sophie, hindi niya nagustuhan, maglalabas na naman siya ng statement sa social media. Siguro yun din yung iniisip ng organization. Kumbaga, ang mangyayari, magiging pangit naman yung image ng organization. Siguro iniiwasan na lang din ng organization at saka ni Papa Nawat yung mga ganitong issue. Kasi ngayon tahimik ang Miss Grand International, Kumbaga, siguro gusto ni Papa Nawat at saka ng organization na ma-maintain yung magandang
record ngayong taon ng Miss Grand International, di ba? Kasi walang nambabash sa walang masyadong nambabash sa organization, di ba? So maganda rin yung ginagawa ng organization. Pero kung sa ikakatahimik naman ng issue na ito, sana magkaayos ng bonggang-bongga itong si Rachel Gupta at saka si Sophie, di ba? Siyempre may pinagsamahan din naman sila, di ba? Sana matuldukan na ito. Kung ano man yung mga misunderstanding, sana maayos, di ba mga buweks? And for sure, tutulungan sila dyan ni Papa Nawat at saka ng organization, di ba? Kasi nga, stop the war and violence, di ba? Ang kineme ng organization, di ba? Anyway mga buweks, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong araw na ito? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinion. Hanggang sa susunod nating mga chika-chikahan. Bye for now mga buweks, and I love you all. Bye! See ya!